Sa boxing, kahit ano pwedeng mangyari. Pero, paano kung matapos agad ang laban sa unang round? Hindi lang ito basta knockout, ito ay isang matinding pahayag ng intensyon. Ngayon, bibilangin natin ang pinaka-eksplosibong knockout sa unang round na nag-iwan sa lahat, mga boksingero, tagahanga at mga komentador na talagang namangha. Noong ika-8 ng Abril, 2017, sa Manchester Arena, si Dubois, na 19 na taong gulang, ay umakyat sa ring laban kay Marcus Kelly para sa kanyang unang profesional na laban. Lumabas si Dubois na nagpapakawala ng malalakas na suntok. Aparkat geldi bir sol direk tekrar midesi Kelly'ye isabet yok. Serseri yumruklarla gelmeye başladı Kelly. Ve şimdi bir darbe aldı. Yıkılıyor. Köşeye gitti. Henüz Tumagal lamang ng 35 segundo ang laban, pero kung nakilala si Dubois sa loob ng 35 segundo, ang sumunod na boksingero ay mas matindi pa ang ipinakita. Tinatawag siyang halimaw. At noong ika-25 ng Mayo, 2018, natuklasan mismo ni Jamie McDonnell kung bakit. Si McDonnell ang kampeyon sa bantamweight. Tunay siyang kampeyon at matagal nang ipinagtatanggol ang titulo. At inaasahan na siya ang veteranong may karanasan at tuso na susubok sa papataas na bituin ng hapon. Pero sa halip, siya ay tila pinataob. していると思いますので、それさえ見切れば数字でもありますよね。もちろんですね。ただその左の手が当たった。早くもその距離を潰して両者距離のこの振りこれを Gumamit si McDonnell ng jab para sa distansya, ngunit mabilis pumasok si Inoue at tinamaan siya ng malakas na kanan na nagpabagsak sa kampeon sa loob ng 100 at 12 segundo. グラッときた。さあトラス Si Inoue ay naging undisputed na kampeon sa 2 timbang at isa sa pinakamagaling na pound-for-pound boxer sa kasaysayan. Ngunit hindi na muling lumaban si McDonnell. Minsan, isang suntok ay kayang matapos hindi lang ang laban, kundi pati ang isang panahon. Akala mo nakakatakot na ang knockout kay McDonnell. Ginawang parang slow-motion replay ni Inoue yon. Tulad ng ginawa niya kay Juan Carlos Payano noong Oktubre 7, 2018. Quarterfinals ng World Boxing Super Series. Si Payano ay dating kampeon ng World Boxing Association, isang lehitimong contender, may karanasan sa mga kampeonato, at hindi pa natatalo sa buong karera niya. Inakala nilang magiging hamon siya sa halimaw, pero 70 segundo lang ang itinagal ng laban. パンチを受けた時にはいやばいと思うのか、はいまずしっかり今度はっていく。 Muling umatake ang halimaw. Pero hindi lang mga hari ng libra por libra ang nakaka-knockout sa unang round. Minsan galing din ito sa hindi inaasahang mga pinagmumulan. Noong ika-12 ng Oktubre, 2024 sa Riyadh, muling nagharap sina Fabio Wardley at Frazer Clough. Ang rematch ay tumagal ng halos 3 minuto lang. You're ringside on top for sure. I thought Fraser won this first fight actually, but it was close. I thought he did enough. I think it's an experience. Good jab, double jab, right hand and Clark. It's a match. Make Wardley move his feet because Wardley. Maganda ang simula ni Clark. Naipasok niya ang jab at tinamaan si Wardley ng malinis na kaliwang hook na nagpasingkit sa mata ng kampeon ng mga 70 segundo. Habang bumabawi si Clark, inatake ni Wardley ang katawan niya ng malalakas na suntok at sinundan ng isa pang malakas na kanang suntok na nagtulak kay Clark sa lubid. Nanghihina ang binti at nawawala ang ulirat. Now Wardley. They call this round 13 and down goes Clark. Pinatigil agad ng referee ang laban sa 2:28 ng unang round, ngunit hindi knockout ang pinaka nakakatakot. Ipinakita ng mga medikal na pagsusuri pagkatapos ng laban ang nakakatakot na katotohanan. Si Clark ay nagtamo ng isang bihirang bali sa itaas na bahagi ng kanyang pisngi. Kung pag-uusapan ang mga batang talento na nakakatakot, hintayin mong makita kung ano ang ginawa ng isang binatilyo sa veteranong ito na may karanasan. Kapag 19 na taong gulang ka at ikinukumpara ka na ng mga tao kay Mike Tyson, ang inaasahan talaga ay wasakin mo ang lahat ng makakalaban mo. Hindi lang natupad ni Moses Itauma ang mga inaasahan, nalampasan pa niya ito sa nakakatakot na paraan.
Noong ika-21 ng Disyembre, 2024, hinarap ni Itauma si Dempsey McKinn. Simula pa lang, pinanatili ni Itauma ang distansya at tumama ng eksakto. 2 beses na napabagsak si McKinn, ngunit hindi nagtagal sa sahig ang Australiano. Comes in low and he works that body. He might be in trouble. Hindi nagtagal, pinakawalan ng 19 anyos na si Itauma ang isa pang malakas na kaliwang hook na tumama kay McKinn at nagpabagsak sa kanya sa lona. 12 round ang kinailangan ni McKinn kay Hrgovic, pero di siya tumagal ng 2 minuto kontra sa isang binatilyo. Pero kung iniisip mong mabilis na yon, papasok na tayo sa isang bahagi kung saan natatapos ang mga laban bago ka pa makakakurap. Walang talo ang 2 boksingero. Si Alan Green ay may 17 panalo, walang talo. Si Jadon Codington ay may 9 na panalo, walang talo. Noong Nobyembre 4, 2005 sa Showbox, ang inaasahang pagpapakita ng mga bagong talento ay nauwi sa isa sa pinakanakamamatay na knockout sa kasaysayan ng boxing sa telebisyon. Tumagal lang ng 18 segundo ang laban. Hasn't hit double digits as a pro, but 9 out of 9 all KO. And here's Green. He promised to go inside, and he's stung, and he has rocked Codrington's world and left. And it's over! Over! Agad na rumesponde ang mga doktor kay Codington, na nanatiling walang malay ng ilang minuto. Sinuri siya ng mga neurologist at sumailalim siya sa computed tomography scan bago siya pinalabas sa ospital. Sa kabutihang palad, gumaling siya. Sa mga dating undefeated na kampeyon na biglang natalo ng matindi, minsan hindi nila inaasahan ang pagkatalo. Noong Disyembre 17, 2016 sa Saint-Denis, Pransya, naharap ng veteranong si Hassan Endam Jikam ang undefeated na pansamantalang World Boxing Association middleweight champion na si Alfonso Blanco. Maganda ang record ng 2 boksingero. Si Endam ay may 34 na panalo, 2 talo. Si Blanco naman ay may 12 panalo, walang talo. Ayon sa matematika, dapat kompetitibo ang laban, pero nagkamali ito. 22 segundo lang tumagal ang laban. Natalo ang dating walang talong kampeon na parang nawalan ng kuryente. Nabasag ang kanyang perpektong record bago pa siya makasuntok ng matindi. 22 segundo. Dumating si Blanco na may record na 12-0 at umalis na nagtataka kung anong dekada na siya. Hindi lahat ng knockout sa unang round ay nangyayari agad. Minsan, kahit 1 minuto at kalahati kasing lupit pa rin. Si Jimmy Williams, 34 na anyos dating kilalang manlalaro ng American football sa kolehiyo, ay may panalong record at 7 taong karanasan sa profesional na boxing. Noong Oktubre 7, 2020 sa Mohegan Sun Arena, nakalaban niya ang batang umaasenso na si 21 taong gulang. Siguradong inisip ni Williams na magagamit niya ang karanasan niya para manalo. Nagkamali siya. Final on NFL quarterbacks at 143. Good left hand hurt Williams. Williams is in trouble. Another left hander right behind. I would imagine that's exactly what it was. Another right hand drops Williams. Tumagal lang ng 74 na segundo ang laban. Lumabas si Lee na may ganap na husay, agad na nagpakawala ng malalakas na suntok kay Williams na nauwi sa pagpapadala sa kanya sa medical team. I don't think Williams has anything left. That's it. Another right hand. That's it. Well stopped. Dropped Williams. Kinailangan ni Williams ng computed tomography scan. Sa kabutihang palad, negatibo ang naging resulta pagkatapos. 7 taon ng karanasan na bura sa loob ng 74 na segundo ng isang binatang halos di pa pwedeng magrenta ng kotse. 74 na segundo ay matindi, pero madalas ang knockout sa unang round ay mula sa hindi inaasahang pinagmulan. Noong Setyembre 2019, si Daniel Dubois ay itinuturing na isa sa pinakadelikadong batang heavyweight sa boxing. Dumating si Ebenezer Tete na walang talo at may record na 20 sa wala. Mula pa sa simula, patuloy na nagpakawala ng malalakas na suntok si Dubois. 2 beses na pinabagsak si Tete ng sunod-sunod, bago pinatigil ng referee ang laban. Strength and character. He started well. Just need to maintain that distance there, or just go corner the well left-handed. Tete needs to find something solid just to announce himself. And it's fine,
opening round. And Dubois going looking for it. And he goes again. He goes again. Ginawang babala ni Dubois ang isa pang dating walang talong pangako. Pagdating sa mga boksingerong walang talo na napahiya, ang sumunod na knockout ay yumanig sa bansa. Noong 15 ng Oktubre, 2022, unang nag-debut ang Matchroom Boxing sa Australia, sa Brisbane. Ang pangunahing laban ay nagtapat sa dalawang walang talong Australiano, si Liam Parrow na may record na 22 sa wala, at si Brock Jarvis na may record na 20 sa wala at may porsyento ng knockout na 70%. Sa papel, inaasahan na magiging dikit ang laban. Tinamaan ni Liam ng malinis na kaliwang diretso si Jarvis at napadapa siya sa lona. Natapos ang laban sa 2 minuto at 29 na segundo ng unang round. Dumating si Jarvis na may 18 knockout sa 20 laban at umalis siyang nagtataka kung ano ang tumama sa kanya. Mula Australia hanggang Gales, pinatunayan ng knockout na minsan sapat na ang isang suntok para patahimik ang mga nagdududa. Si Joe Cordina ay dumanas ng mga injury sa kanyang mga kamay sa loob ng maraming taon. Napilitang magretiro ang veteranong Olympian na si Joe Cordina mula Gales, kaya't napapaisip ang mga kritiko kung maaabot pa niya ang kanyang potensyal. Noong Agosto 14, 2021 sa Matchroom Fight Camp, nakalaban ni Cordina si Joshua Hernandez mula Chicago. Lumaban din siya kay Chris Colbert sa 8 mahihirap na rounds. Mabilis na hinanap ni Cordina ang kanang hook at agad na buksan ang depensa ni Hernandez. Isang kaliwang jab, isang malakas na kanan, at bumagsak si Hernandez sa sahig para sa buong bilang. Before that, he's got a good right hand once again from Cordina. 53 segundo. Yun lang ang kinailangan. Si Hernandez ay hindi man lang niya naintindihan kung ano ang nangyari. Noong ika-25 ng Marso, 2016 si Ivan the Beast Baranchyk ay isang medyo hindi kilalang prospect na lumalaban sa Showbox. Si Nicolas Giban ay dumating na may record na 16 na panalo, 1 talo, at 10 knockout. Tumunog ang kampana, lumabas si Baranchyk at agad na tumama ng mabagsik na kaliwang hook na nagpadapa kay Giban sa lona. Of boxing. And he starts out very quickly. Left hand drops him. And I mean, that was a left hand. Tumagal lang ng 21 segundo ang laban, bago pa man may makaupo. Pero wala iyon kumpara sa ginawa ng halimaw pagkatapos noon. Noong Nobyembre ng 1900 at 90 hinarap ng boksingerong Welsh na si Nicky Piper, si Big John Ellis sa United Kingdom. Nakuha na ni Piper ang palayaw na The KO King, ang hari ng KO, dahil sa kanyang matinding lakas. Malapit nang malaman ni Ellis kung bakit. Well, we followed Welshman Nicky Piper regularly on seconds out, and that is going to be a quick... Parang imposibleng lampasan ang 12 segundo, pero sa kung anong paraan, mas lalong naging nakakabaliw. 17 ng Hunyo, 2007, Minneapolis. Si Phil the Drill Williams ay nakaharap si Brandon Burke sa isang laban na inaasahang 4 na rounds lang. Ang nangyari pagkatapos ay naitala sa mga record ng boxing. Maraming tao na ang nakakita ng pasa na hindi tumitingin, pero hindi pa ng knockout na hindi tumitingin. Look at ring attire and we're underway. Here we go. Oh! Right out of the gate! The fastest knockout I've ever seen! Sabi ng ilang source, ang knockout punch ay nangyari sa loob ng 1.5 segundo mula umpisa ng laban. Hindi iyon laban sa boxing, kundi magic trick lang. Sa huli, iniwan natin sa dulo ang isa sa pinaka-nakamamatay na heavyweight. Noong ika-12 ng Marso, 1978 si David Tua ay gumagawa na ng pangalan bilang isa sa mga pinaka-nakakatakot na boksingero sa heavyweight. Ang martilyo ng Samoa ay nakapagtala na ng record na 22 sa wala dahil sa kanyang knockout power. Nagdadalawang isip ang mga kalaban bago lumaban sa kanya. At si John Ruiz ay malapit nang makaharap ito. A reach advantage here. We'll see how he uses it. Tua with a big left hook and Ruiz in trouble. Tua comes right at him. Another big bomb and Ruiz is down. This could almost be over now.
19 na segundo at nawalan agad ng malay si Ruiz bago pa niya malaman ang tumama sa kanya. Ang lakas ni Tua ay hindi lang mapanira kundi hindi rin malilimutan ng lahat ng nanonood na isang suntok lang mula sa kanya ay sapat na para tuluyang mapatumba ang kalaban.